Nandito kami ngayon sa Cavite para pasukin ng isang Chinese rest house na located sa liblib na lugar na hindi namin alam ang pangalan. Okay, so nandito kami ngayon sa Chinese rest house. Pagdating sa lokasyon, bumungad sa amin ang puting bahay na halos giba na at wala ng laman. Puro kalat na rin ang natira. Sobrang hirap pasukin na ito kasi sobrang damo ng lugar. Ang kasama ko ngayon, dalawa lang kami ni Maris. Ayan siya. Ayan, nag-video. So sa unang pasok mo, ito yung napansin ko agad. Ayan. At yung mga bubong. So wala na siyang gamit. Pero pag napapansin nyo, ang ganda ng gawa ng tiles. Wala na ring mga salamin yung bintana. Nanginginig yung kamay ko, hindi ko alam kung bakit. Narinig ako, kala ko aso pala. So ayun yung CR. Ito yung gilid ng bahay. Ayan. Ito yung harap. Ito yung hagdan. Pagpasok mo, ito yung loob ng bahay. Ayon sa aming napagtanungan, tapunan daw ito ng patay at may mga iilan nagsabi din na may nakita silang nakabigti sa isang puno malapit sa mga bahay. Ayon sa mga residente, nangyari ito during drug war. Tapunan rin ito ng mga tambay. Makikita nyo ang mga basag-basag na bote sa loob ng bahay na gawa ng mga tumatambay dito. Hindi ko alam, pero pagpasok ko pa lang dito sa bahay, nanginginig na ako hanggang ngayon. Nanginginig yung kamay ko. Hindi ko malaman kung bakit na pagdating ko sa bahay ay kinakapos ako ng hininga at nanlalambot. Nanginginig ang aking mga kamay na para bang kinakabahan. Yung CR nila. Puro basag na rin. Tapos tingnan mo yung structure. Ano tawag dito? Ratan, ayan. So, ang presko-presko na ito kasi pucha nasa gitna. Siya lang yung bahay sa open area. Puro damo na to, tapos puro na mangga. Para may mga nakatingin, no? Sabihin nyo kung may mga nakikita kayo. So, pagpasok mo dito sa CR. Sa palikuran ng bahay, ramdam din ang bigat na para bang may mga nakasilip na malalaking tao sa mga bintana. Nanginginig pa rin ako. Kinakabahan ako. So ito yung lababo. Maganda rin yung gawa ng lababo nila. Kapansin-pansin ang ganda ng kisame na gawa sa ratan na unti-unti na din nasisira dahil sa kalumaan. Halos wala nang gamit. Hindi pala wala nang gamit yung bahay. Ito nakita ko parang kitchen area nila to. Pero wala na rin bubong. Baba tayo na hagdan. So yung caretaker hindi iniikutan to paggabi. Hindi dahil sa kampante sila na walang gagalaw. Kung ano-ano nakikita nila dito. Tabi-tabi po. So eto yung kusina. Hindi ko alam kung ano to. Siguro kwarto to. Parang may naglakad dito sa harapan ko. Narinig akong tapak. So ito yung lababo nila, lumang-luma na guys. Lumang design pa siya, tingnan mo. Yung mga design pa yung lababo niya, yung mga tiles, may mga flower pa. Tapos nababalot na rin siya ng mga puno. Namaya pupunta tayo sa bahay doon. Ito yung puno ng mangga. So eto, may nakita ako CR. Okay. So nandito ako sa CR na area ulit. Teka lang. Hindi mo sa paligid. Makakatakot yan. Yan yung harapan ko guys. Ito CR area na rin yan. Kung mapapansin nyo, sira-sira na rin to. May bakas na rin ng biyak. Hindi natin alam kung dahil sa lindol. Sa bahaging gilid at likod ng bahay ay nakaramdam kami ng kakaiba na para bang may nakapalibot sa amin at sunod-sunod na rin ang paramdam na aming na-experience. Oh my God! Uy! Shit, butike. So tayo see her.
Bigat sa pakiramdam. Open area to pero ang hirap huminga. Okay ka lang? May nakikita ka? Natatakot lang. Si Maris natatakot kasi ang dilim dito sa kaliwang side niya. Ayan kasi parang anytime may nakatayo. Kasi naririnig mo lang, kuliglig talaga. So puntahan natin tong area na to, tignan natin. Dahil sa sukal ng daan, nag-iingat kami sa paglalakad sa dahilang maraming ahas sa lugar. Okay, tara. Medyo masukal yung daan. Tabi-tabi po. Ito yung dinadaanan namin. So, nag-iingat kami baka may... Uy! Ano yun? Rinig ba? Habang papunta kami sa likod na bahagi ng bahay, ay may narinig kaming kalabog mula sa CR kung saan kami galing. Hindi masyadong narinig ito sa aming camera. Parang buti kayo nalaglag. Parang tabo eh. Parang... Di-explore lang po. Tabi-tabi po. Narinig ako dito. Tuloy tayo. Creepy dito. Ito yung CR. So sira-sira na rin, wala nang puro basag na bote. Ay putya, may mga nakita ako dito guys. May mga lumang picture. Habang naglalakad ay may nakita kaming photo album na galing sa bahay pero hindi mo na makita ang imahe nito dahil sa kalumaan at basa na din ito ng tubig. Hindi na siya mabasa. Wala na, natunaw na siya. Ayun pa yung isa. So tignan natin. Wala na siya. So ito yung harap namin. Creepy. Dito kami sa likod na area ng bahay. Ito yung likod. Sobrang tahimik. Ito, hindi na mapapasok kasi may sukal na. CR din siya. Pag nakaharap ka dito sa bahay, makikita mo yung puno ng mangga. Ang narinig namin, nakaisang kwento dito. Hindi namin alam, hindi namin kinonfirm, pero sabi ng caretaker sa punong to, may nakitang nakasabit na bangkay. Kaya pala pagdadaan kami dyan, parang ang bigat-bigat. So pupuntahan namin bahay doon. Nag-iisang bahay doon. Yung area na daw doon, yun yung napakabigat. Saka doon madalas makita yung itim na figure, sabi ng caretaker. Ito yung dinadaanan namin, masukal ulit. Pero may pathway naman siya. So dire-diretso lang tayo. Tabi-tabi po, mag-explore lang po. Ito yung harap ko, putya. Grabe, puno na mangga na naman. Dito medyo nag-iba yung pakiramdam, no? Medyo nag-iba yung pakiramdam dito, lumamig yung hangin bigla. Ay! Ito yung likod bahay. Pagpasok namin sa pangalawang bahay ay bumungad sa amin ang sira-sirang kisame at tiles nito na nakatambak na lamang sa sahig. So andyan na rin mga halaman, papasok na rin sa mga bahay. So yung structure ng bahay na to, ayan, same. Kahoy yung kisame niya. Kita mo, may mga insulation siya, yung mga foam. So talagang ang presko nito. Napaka-presko na itong bahay na to. Kung ano yun? Narinig ka? May naririnig si Maris. Ano yung narinig mo? Parang may natapon. Parang may natapon? Oo, parang yung narinig natin sa kabila, ganun din eh. Parang may bumagsak na tabo. Eh wala naman tabo doon. Kapansin-pansin na rin na wala ng harang ang mga bintana at ubos na rin ang mga gamit ng bahay.
Narinig ka doon? Narinig mo, no? Oh, may narinig kami doon. Whew! Sheesh. Ang ganda na ito. Hindi ko alam kung ano to. Ito CR for sure. Habang nag-iikot kami sa bahay ay may narinig akong boses o parang hingang malalim na galing sa bintana ng CR. Parang may narinig ako huminga dito. Dito. Ano? Dito. Putang ina, parang nakapalibot lang sila dito. Ano kaya ito, guys? Ayun o, ito yung kisame. Kung tutusin, maayos pa siya. Kumbaga parang wala pang mga tulo. So kung makikita nyo guys, nagbagsakan na yung kisame dito. Hindi ko alam kung ano ba to, stage ba to, or kwarto rin siya dati. Bagsak na yung kisame. Halatang ginigiba na to paunti-unti or tinatanggal nila dahil may nakita kami martilyo. Ayan. So parang tinitik-tik na siya dahan-dahan, no? Parang ginigiba na siya dahan-dahan. Paglabas mo, eto bubungad sa'yo. Corridor ulit. Saka mga isang malaking puno. So silipin natin likod. Open area na lang din siya. May lakaran sa likod guys. Tignan nyo. So rest house na rest house. Ayan o. Kita nyo may pathway siya. Paikot ng bahay. Ayan o. Ayan lang ang katabi mo. Halos wala talaga. Ito lang ang bahay na to sa gitna ng bukid. Puro puno lang makikita nyo. Dito palabas ka. May daan ulit. Pang mayaman talaga siya yung style niya kasi kung makikita nyo, ito may mga sirapang upuan, no? Tignan mo. Pang mayaman siya kasi nasa labas yung grill area niya. Ayan nyo. Tapos eto, tingnan mo, parang nung araw garden siya, no? Tingnan mo, ayan, no? Tapos sa taas, puno ng mangga. Dito sa kanang bahagi ng bahay ay makikita ang outside kitchen na sira-sira na rin at napaglumaan na ng panahon. Puro lumot na at halaman ang nakapalibot dito. Feeling ko pwede kang gumawa ng pizza dito nung araw, eh, no? Pwede pang paganahin to, eh. Tapos lababo na. Tingnan mo. Open area pa din lahat. So maghahanap kami ng spot. Feeling ko dito kami magkakandak na investigation. Since mabigat yung area, may mga naririnig kaming tunog. May mga footstep din na parang may mga nakasunod sa amin. Kailangan ko magsama ng malulupet sa investigation. So yun, may mga sinama ako na talagang, alam mo yun, mga bihasa na dito, malalakas yung senses. Siguro kilala nyo na to. Ito kasama ko to noong nakaraan, eh. Uy, anong ginagawa mo dyan? Sir Teng? Ayan. Sir Teng TV. Naghahanap ako ng... So tinatry niyang humanap ng spot for EMF. Tapos meron ako dito kasama. Ito, malakas pandinig na ito. Kilala niyo to. Ayan o. Ay, ginagawa mo dyan, boss. Dating pastor, may mga paranormal experience na rin to, personal. So mga nakakakilabot din yung mga kwento nito, eh. Kaya sinama ko to dito. Si Sir Jeff, Boy Patatas, mga kaibigan. Yes, we do. Yan. Saka madalas malamang nakikita niyo to sa YouTube. Lagi naka-live to sa sementeryo. Yan o. Eli Direct, mga kaibigan. So hahanap kami ng spot kung saan pwede namin i-place yung mga gamit. Unti lang naman, hindi naman kami talagang gagawa ng solid na, no? So ang dala lang namin EMF, ghost ball, tapos syempre mag-ghost tube tayo para lang may basehan. Kasi kung yung ghost box mahirap, eh. So mag-ano tayo, di-disregard na lang natin yung mga sasabihin ni ghost tube na walang kakwenta-kwenta. Pero tignan natin yung mga ibabato niyang salita kung akma dito. So napasok na nila to kanina. O iisa lang yung mga nakikita nila. Itim na figure. Hindi pa kami nagsisimula
ay umilaw na agad ang nag-iisang ghost ball na nilagay ni Sir Teng sa tabi ng pinto. Sorry. Umilaw? May tao doon. Umilaw? Mila. Teka lang. Hindi pa ako nag-start pero nag-iilawan na yung mga mumunting equipment na pinag-aalagay namin. So, check natin. So, testing natin kung may makikita tayo. So, si Sir Jeff, hawak niya yung EMF. Try natin kung may makukuha siya. May mga phone kayo? Wala. Wala kayong dalang phone? Ako dalang po. So, walang mga dalang phone to. Walang dalang phone to. Wala rin dalang phone. Nag-record lang si Miss L. Medyo nag-spike yung EMF. May kasama ba kami dito? Fuck, man. So, gamit akong ghost show bagay na. Habang nagsasalita ako ay may narinig si Boy Patatas sa mga tunog mula sa bubong. Para daw itong tunog na may naglalakad o bumabato sa taas. Narinig niya din ang mga hingang malalim na boses sa bintana sa CR gaya ng narinig ko. Para siya si Bento. Hindi siya binabato eh. Alam mo yung parang kumapaka sa Saan mo narinig? Kasi parang dito eh. Dito sa area ko. Kasi di ba, boss, yung bato sa bubong, iba yung tunog nun. Marinig yung lagapak ng yero eh. Ito lakad eh. Kanina pumasok si Boy Patatas. Same kami na may narinig na boses dito sa area na to. Dito ko rin narinig yun. Parang hinga siya. Hindi mo alam basta. Hinga talaga siya. Malaking boses, no? May kasama ba kami dito? Ilan kayo nandito? Pwede nyo pong pailawin yung hawak ni Jeff. May ghost ball din po dun sa labas na pwede nyo pailawin. Try natin to, Mike. Try natin. Sabi ng hindi daw siya taga dito. Hindi ako taga dito. Sa mga oras na ito ay makikitang pumuesto si Boss Benok malapit sa CR para pakiramdaman ang paligid. Nagulat ako nung sinabi niya na may narinig din siyang boses na malalim na nagmumula sa bintana. Para siyang dumadaan manager. Kaya nag-spike yan din eh. So si Sir Teng nandun sa labas. Nandun siya sa labas. Sa likod, boss. May narinig ako dito. Sa likod. Meron, di ba? Dito. Putang ina. Grabe, may narinig ko. Si. Saan mo narinig, Boss B? Dito sa likod. Eto rin, oh. Ha? Putang taas ito eh. Diba? Sabi sa'yo dito eh. Diba? May kasama kami dito. Nandito ka ba? Tinan mo to, baka hindi kaya puno ngayon. Di, putang ina. Mangga. Ito yung dapat ko. Hindi kilabutan siya. Solid eh. Di para kami narinig na nagsasalita na mahina. Mayroon nga. May... Gusto ko. Sa bintana, pre. Diyan o. May puno pa naman yun. Kaya nga eh. Pupuntahan namin yung likod ko sa may narinig si Boss B. Siya kanina eh, mawala. So dito sa area, Dito tayo sa likod dito. naririnig kami. So ito kami galing. Kaya kami nasa gusto. Dito sa likod. Lamig dito. Ay, oo nga. Bago lamig. Lamig dito. Lamig ba eh? May gilabutan ako, boss. Kaya. Iba yung aura dito. Ha? Iba ora. Oo, yan. Kagi, iba lamig dito ngayon. Ha? Oh, shit. May skip yung dibdib mo? Ito yung iniikot ko kanina eh. Ako nga ito. Sige, ikaw na lang umawak nito. Lang. Flashlight. Light. Yan ang ano, kilabot ko. Kilabutan si Boss B. Kita pa. Takot ako eh. Dito sa puno, hindi ka dito. Teka lang, tingnan natin. Kasama ko naman kayo eh. Sinubukan namin tapatan ng EMF ang likod na bahagi ng bahay kung saan namin naririnig ang mga boses. Pero dito, wala kami nakuhang resulta kundi lamig lang ng paligid ang aming naramdaman. Rigya? Rigya? Kukulokas nun. Ang lakas nun. Ang lakas nun sa taas. Hindi laglag na sa ngayon. Hindi, lakad yun, yabag yun eh. Tara, tangina, kinikilabutan ako dito. Ayoko dito. Nakatakot dito. Habang papunta kami sa unang bahay, ay bigla na lamang nag-iba ang amoy ng paligid at pumalo ng mahina ang EMF. Ngunit hindi na naman ito nakuhanan sa camera. Dito nag-amoy bulaklak. Amoy nyo? Ay, kilabot ko. Oo nga, may bulaklak. Kanina po.
Walang ano dito. Parang lavender ang amoy. Huwag mo gulo. Nag-amoy, walang ano dito. Walang bulaklak na sampagita. Wala. Di ba kanina? Kumalo, no? Kumalo? Diyan tayo, dito yung pinaparang. Dito papalo yan oh, pare. Try mo nga dito ulit. So dito kami sa pangalawang bahay. May mga narinig lang kami din sa sounds. Ito yung una, hindi pangalawa. Hindi, ito pala yung una. Pag pumasok ka dito sa mula sa gubat, ito yung unang bahay yung pinakita ko kanina sa inyo. Try mo nga dito, sa spot ko. Buksan mo. Talaga mag-aang. Ay no, same lang eh. Hindi kanina, parehas kami kanina dito eh. Sinubukan na namin maglabas ng REM pad kung ito ba ay mapapailaw namin bago kami umalis. Itutunog to kami malapit. So tingnan natin kung mapapatunog natin to guys. So first time kong gagamit na ito. Hindi ko alam kung legit to pero tingnan natin kung na meron. Kung nandito ka nga, lakad ka dito sa REM pad, pwede niyong daanin yan. Sa parting ito ay hirap na hirap kaming kumuha ng solid evidence. Tila ba paikot-ikot lang ang hindi nakikitang nilalang sa lugar at pinagmamasdan kami sa malayo. May kanal. May burak. Oo. Pag ganyan, ano ibig sabihin yan, Sir Jeff? Hindi ko masyadong ano eh. Pero mostly, di ba sabi, pag ano daw yan, demonic, yung basta mabaho. Or kapre. Ang kapre ata mapanghe. Bakit ba ganun sabi nila? Kahoy. So ililipat ko siya dito guys. Wala guys, ang corny ng ghost tube. Kung ano yung mga sinasabi nito, ito lang din yung sinasabi ng ano. Kumbaga may mga nakuha akong sagot na paulit-ulit lang. Hindi siya tugma dito sa lugar. Pwede mo po bang pailawin to? Maalis na po kami pag napailaw nyo po. So kaibigan, ganito ang gagawin mo. Kapag ito ay hinawakan mo. Sa parting ito ay patuloy ang aming pagtatanong at kumain na din ito ng oras. Wala pa rin kami makuhang maayos na response sa mga equipment na dala namin at napagpasyahan na lang namin na lisanin ang lugar. Kasi kahit konting ano lang kahit konting ano lang dito, konting energy lang or yung aura or masisense mo yun dun sa lugar. Nung una, kanina, merong voice. Nung nagsolo-solo. Hindi kaya dahil marami tayo? Isang factor din yan. Maaari guys, maaari. Kasi kalimitan sinasabi nila pag sobrang dami is parang nabubulabog nga daw. Pero sa tingin mo nabulabog ba natin sila? Hindi naman. Hindi ko duda ko talaga na alis Umaalis siya, no? Umaalis pero kanina meron talagang something dito. Kasi ako, solo, naramdaman ko meron. Si Tol. Ako meron din talaga, meron din ako eh. Si Ma'am El may naramdaman din. Kasi kung isa niya, ang hirap hanapin din yung remains kung saan yun. Minsan kasi hindi talaga magre-react yan. Tulad nito, yun. So, isang, ano po yun isang trivia na rin sa iba yun na hindi naman porket may ganito ka, may nasense ka, is gagana agad. Pero napagana namin sa Pulang Bahay kung napanood nyo guys. Sa Pulang Bahay, yun sa school. Oo, napagana niya. Napailaw ko to. Dito wala guys. So, magiging, honestly speaking, bago namin tapusin to, may mga sounds lang kami narinig. Ayun yung pinaka-creepy doon. Meron, pero ayaw niya lang. Wala, ito muna guys. Hindi kasi siya nag-i-stay sa isang lugar. Oo, para pansin ko, mag-trigger dito, mag-trigger doon, mawawala. Ganun-ganon siya. Pwede rin kasi din marami tayo. Pwede nag-split out sila eh. Ganoon kasi yung manager eh. Minsan nag-split out. Sa tingin mo marami sila dito? Marami tayo. Hindi, I mean yung entity dito, marami. Halo eh. Pero wala akong maramdaman naman ito. Puro sounds lang eh. Hindi, pero meron pa din. Naisip namin na kahit gaanong nakakatakot ang itsura ng lugar, ay hindi sa lahat ng oras ay may magpaparamdam o magpapakita. Nag-alay na lamang kami ng pasasalamat at dasal bago namin iwanan ang lugar.